Hello! Welcome back to Tony G and Boy Abunda Talk. Meron kasing nag-comment, patingin nga yung nag-comment sa ating isang video na gusto niya ng detailed na video natin. Ito ang sabi niya. Si BBHFBB 338. Wala po ba kayo USRN timeline? Step by step na vlog. Yan. Shout out sa'yo. Kung nanonood ka, this is for you. And para sa lahat ng mga nagre-ready na may application as EB3 visa. So, mabilisan lang may mga vlog kasi tayo pero putol-putol siya based sa mga kaganapan natin noon. Pero ito, papasadahan natin ng isang mabilis yung timeline natin. Okay. So, from start, nakapasa ako ng NCLEX year 2017 sa tulong ni employer, Accenture, company sponsored. Kasi yung mga PHRN noon, pinapa-exam nila para mapunta sa USRN account na magiging UM reviewer, UR, Utilization Review Management. And then, until year 2022, August to be exact, nakita ko yung post ni Town Kids sa Facebook na 1:1, no hospital experience required, and then sagot pa nila yung IELTS review and exam. Yun, doon ako naengganyo mag-apply kay Town Kids kasi wala akong hospital or bedside experience as a nurse. And then sobrang bilis nang nangyari. Pag-apply ko, orientation agad, and then after ng orientation, pinag-decide na kami kung magsasign kami ng contract. And yun, nag-consult ako kay daddy kung okay ba sa kanya, ganyan. Tapos pumayag naman siya. Nag-sign na ako agad ng contract ng, yun din, August 2022 din. Nag-sign na agad ako ng contract nun after ng orientation. And then, in-schedule nila kami for IELTS review ng September 2022. Sagot nila yon under GH Premier. Nakapag-review ako. So, September, October, November, December. 3 months akong pinag-review ng GH Premier. Ano lang yan, parang 2 or 3 times a week na online. Parang 1 hour lang yan per day. Tapos, mock interview, ganun. Hanggang sa makita nila na i-assess nila kung pwede ka nang mag-review or mag-exam. Tsaka kanila i-endorse na for examination na ng IELTS. And then, na-endorse ako for IELTS exam ng January 2023. So, thankfully, nakapasa tayo ng January 2023 ng IELTS. After natin makapasa, doon na pinrases yung CGFNS. Kasi, yun pala, ang requirements ni Town Kids noon, hindi ipa-file ang I-140. Ang tawag doon, di ba, Dad? Hindi ipa-file ang I-140 hanggat wala pa yung IELTS. Kasi requirements nga ang IELTS sa CGFNS. So, kailangan ko muna makapasa ng IELTS. Yung I-140, iba pa yun. Yung CGFNS muna. Okay. Kasi kailangan yung IELTS doon sa CGFNS. Okay. Si Daddy kasi lahat nag-process ng ating CGFNS. So, yun yung napakaraming requirements na kailangang i-upload doon sa site ng CGFNS. Ayan. Isa dyan yung TOR, college TOR, diploma, state board verification, yung mga license natin, yung mga ganyan, mga kailangan galing from PRC.
Tapos, IELTS details, i-upload din natin doon. Tapos, details din ng mga dependents. Tama ba? Birth certificate. Diba? Oo, lahat na tayo niyan eh. Tama ba? Birth certificate natin. Yun, yung mga basic na requirements. So, nilakad pa natin lahat. So, lahat yun, inasikaso namin. Nagkaroon lang kami ng problema kay Megan, yung kanyang birth certificate may discrepancy. So, pinakorek muna namin yon bago namin na i-upload. Yun. So, yun yung mga kailangan asikasuhin pag magfa-file or mag-fill out ng CGFNS. After nun, Dad, Yun nga, I-140 na. Yun na, yung mga documents. Doon yun yung mga documents sa amin. Pag sa GFNS, ikaw lang. okay. Punta kami doon sa GFNS. Sa'yo lang yun. Yun sa I-140, doon kailangan yung mga documents namin. Kasi yun yung petition na approval. Yun yung may fee-bill. Okay. So, yung I-140, yun yung final ni TK na naka-expedite. Kasi that time, It's current pa. nung yung year 2023, Parang March yata nila. nasa March yan, March 2023 yan kami nag-process ng I-140 is current pa nun. And then ang nakuha nga nating priority date is March 2023. 2023. Yun ang naging priority date namin. So, ibig kasi, yun daw yung, pag yun yung priority date mo, yun yata yung date na kung kailan sinabot yung I-140. Okay. So yun. after nun, Waiting na lang tayo mag-DQ. Tama? So, from March, nag-DQ tayo ng June 13, 2023. Kaya nga lang, ang nangyari, nag-retro din exactly June 1, 2023. So talagang yun ang God's will sa atin, no? Naabutan tayo ng retro. pasok ka sana dun sa 6 months process. Oo, kung nag-DQ tayo na, nakakaalis na agad tayo ng ano. Yun, after natin mag-DQ from June of 2023, waiting game na lang yon until mag-current yung ating priority date. So, shout out sa lahat ng naghihintay maging current ang inyong priority date. Darating din yan. Ano lang, ang advice namin sa inyo habang naghihintay kayo, mag-ipon talaga kayo ng pera. Yun lang, tanging ano. Pasasalamatan yung sarili nyo. Pagdating nyo dito, mag-ipon kayo para hindi kayo mahirapan mag-adjust dito. Okay. So, fast forward, nag-current kami, yehey, noong October 2025. So, ilang yun? Ilang months yun? From June 2023. So, 1.5. No? Almost 2 years na waiting. Nag-current na kami. Pag current na, sobrang bilis ng process noon kasi kinakatakutan ng employer natin na baka mag-retro ulit. So, yun yung kalaban natin kapag biglang current ka ngayon, retro ka ng next month or next 2 months nang hindi ka nabibigyan ng visa. Waiting ka na naman nun or uulit ka sa process. Kaya, noong current kami na October 2025, nag-schedule agad ako ng medical sa St. Luke's. That was last week of October 2025. Hindi, September. Lumabas ang visa okay. bulletin, usually, di ba, September 15. Okay, gets. Oo, lumabas yung visa bulletin ng September 15. Current kami for October. Tama. Thank God, yung medical ko, walang naging problema. Na-clear naman ako agad after second day ng medical. So, 2 araw yung medical, di ba?
babalik ka ng second day and then tsaka mo na makukuha yung clearance mo. Singat natin yung kay daddy para doon naman sa mga naka-experience naman ng nag-positive sa sputum. So, nag-sputum academy, no? Si daddy, kasabay niya naman yung 2 bata na nag-medical. Kailan kay dad? October. Tapos, Mid-October nag-schedule naman sila ng medical, silang 3. Tapos, yung 2 bata, clear naman agad. Clear naman sila agad. Si daddy lang ang na-sputum. Anong timeline mo sa'yo, dad, ng sputum mo? after nung medical, Monday, Tuesday yung medical namin, diba? So, Wednesday, Thursday, saka Friday. Ako nag-sputum. So, nag-collect siya ng 3 morning yon, early morning na sputum. May video tayo niyan kung gusto niyo ng detailed kung ano yung process. Meron tayo niyan. So, after 2 months, lalabas yung result nun. December 25 yung labas sana nung kanyang sputum test. So, yun, thankfully, lumabas yun ng negative naman. So, na-clear na rin si daddy. Explain mo na rin yung kasi may mga iba na sputum nga. For sputum ka. After ng sputum, 3 days yun, diba? Papabalikin ka agad para sa vaccination. Ang sabi sa akin, kapag daw yung IGRA clear naman, saka yung swab, proceed na sa vaccination. Pero mag-undergo ka pa rin ng sputum. Kasi yun daw talaga yung required ni US Embassy. Pero ang alam ko, kapag may isa yata doon nag-positive is makukuha nila yung vaccination after ng sputum. Lumabas yung sputum result. Ewan ko kung gano'n pero parang gano'n yung intindi ko. Okay. So, nung na-clear na si daddy, yung may pinadala ka nun sa diba? Sa Parkal? Hindi, after lumabas ng result, i-email sa'yo, diba? Napadala na mismo nila sa US Embassy yung result mo. Okay. Pagka napadala na nila, nakuha mo na yung email na yan, ikaw na yung pupunta sa Parkal para i-surrender yung passport. Yung passport ko pala, binigay ko lang. Yung passport ang idadalhin sa Parkal. Para tatatakan nila na ng visa. matutuwan G pala ako na. Nung after ng interview. Oo. So, yun. After ko ma-clear sa medical, schedule kami ng Parkal. So, biometrics yun. Picture taking. Tapos, may date ba tayo na ng Parkal? Wala. Wala. Pero around yun. Pero kailan tayo November yun. November na yun. November 2025. Tapos kailan tayo embassy interview? November 28. Yun. Oo. So, hindi nagkakalayo naman yung date ng biometrics bago embassy interview. So, nung embassy interview November 28 so nung interview sa US Embassy, ang cleared pa lang ng medical is silang 3. Siya sa kayong 2 namin. Ako pending pa kasi sputum. Pero nag-proceed pa din sa papayagan interview. naman. Matik lang na 221G siya. Pending lang ng sputum result. So, yun. Same day naman, sinabi naman sa atin na may issue yung visa naming 3 and then si daddy 221G. Meron din tayong detailed vlog niyan ng embassy interview natin. So, nung
Meron na tayong, pero dumating yung visa natin, no? Yung visa niya, nauna, dumating. Siguro, After a week, mga ganun. Mabilis lang yan eh. Siguro ko siya, less than 2 weeks, ganun, dumating yung sa inyo. So, pinick up namin yun doon sa office ng MMML. Doon yun pinadala. So, pagkakuha namin noon, in-schedule na ako ng departure. No, binilhan na ako ng ticket ng employer. So, ako noon, sobrang ayaw ko din na ako lang yung aalis. Talagang sabi ko kahit na mahirap, basta sama-sama kami, sabi ko noon, ayaw kong umalis mag-isa, ayaw kong bumiyahe mag-isa, gusto ko magkakasama kami mag-start. Ganon talaga yung gusto ko. Ideal yun para sa akin. Pero dahil nga natutuwan din si Daddy, hindi na rin ko yun naipilit. Tapos nag-decide na rin kami na mauna na ako. Which is, ang mapapayo ko rin sa mga kagaya naming may family, alam ko gusto talaga natin sama-sama tayo umalis. Pero napatunayan ko based on my experience na mas advisable talaga mauna yung primary applicant, no? Yung mauna muna tayo. Hindi naman nagkulang si Daddy ng pag-support kahit na nauna ako doon. Siya pa rin naman lagi yung nag-aasikaso ng mga paperworks, mga kailangan ko. Kasi doon ako, pet peeve ko yon. So, lahat ng mga application, mga kailangang fill outan, siya lahat yon. Online process. Tinutulungan pa rin niya ako doon. So, hindi pa rin naman ako nahirapan. Talagang ang kalaban lang is homesick. Hindi talaga yun maiiwasan. Homesick kapag ikaw ang nauna. Pero financially, ang laki ng advantage pag may nauna. Mas mapaplano yung Saka yung mas mauna ka makapag-adjust. Yun. Saka mas nakafocus ako nun sa trabaho kaysa sa family. And then, nakarating pala ako noon dito. December 15, saka? December 15. May kasabay lang akong isa na taga-town kids din. Sabay kami. Sila Daddy naman. Follow tayo kami, January 29 na kami. January 29. So more than a month, no? Next year. January 29 of 2026. Iyon. Yung yung process nung bago umalis, yung mga requirements, banggitin natin saglit. Para yung mga malapit naman ng umalis, ito yung mga kailangan nyo i-ready. Yung PDOS, di ba? Requirements yon. So, online yon? Online mo yun ipaprocess. Kasi yun, di ba? Parang form. Yung form yun na ipiprint mo, na ipipresent mo pagdating sa Yung PDOS? Siya? Para siyang pwede mo kasi siyang i-take online. Pwede rin, attend ka talaga ng physical, pero yung form nun, kailangan mo yun i-present, di ba? Pag-a-ads ka na sa airport. Sa lahat ng aalis na magka-travel. Hindi naman sa lahat ng magka-travel. Parang immigrant. Tapos kailangan, ito yung hindi namin alam, nalaman lang namin to day before na, no? Nung aalis tayo, yung e-gov, kailangan pala yun. Complete yung, magda-download tayo ng e-gov application. Tapos ilalog natin doon yung departure date and time natin. Tapos kung saan din, saang airport, mga ganon, yung details. And pwede na rin tayo magbayad ng travel tax doon sa e-gov application para hindi na tayo pipila pagdating sa airport. Yun. And yun nga, yung isa kong kasing kasamahan, nag-secure pa sila ng parang letter, kasi yung kagaya ko, yung nanay,
siya yung nauna. So, yung tatay at saka yung anak niya magta-travel. Sabi nila, kailangan, hinahanap daw yung parang DSWD. At saka yung, ano yun yung letter na kailangan naka ano pa? Stamp? Oo, yung tawag sa ganun, pinapanotarize. Inanotarize pa. Letter from mom na pinapayagan mo yung asawa mo na ilabas ng bansa yung anak mo. Yung parang ganun, tapos naka-notarize siya. Nag-secure pa sila ng ganun. Yun pala, hindi naman siya required kapag na ang pupuntahan nila is yung nanay na yun yung primary applicant nandito na, at saka ikaw naman yung father. Hindi na rin siya required. Parang kailangan lang yon kapag Kunyari, tita, oo, lola, mga ganun. okay. Pag hindi first family yung kasama ng bata. Yun ang alam. Yun, so hindi na yung kailangang alalahanin ng mga tatay. Ganun. Pag tinanong naman kasi kung nasaan yung mom, sabihin lang na nandoon, yun yung pupuntahan nyo. Ganun. Yun, and then now we are already 7 months na ba tayo? Yeah, 7 months na tayo. Ako pala. Kasi July na. Ang bilis lang bilis lang ng transition. 7 months na pala agad yun. Nakaka-adjust na tayo. And ito na yung ating journey naman ng pag-a-apply ng tourist visa ng ating parents. Kapag naging okay na yung lahat at yung mga result, kung ano yung mga journey naman namin, i-share din namin yun pagka natapos na. On process pa lang siya. Okay, so kung meron kayong mga tanong, willing kami mag-share, comment lang kayo. Yun, thank you sa lahat ng mga nanonood. Sana nakatulong kami sa inyo. And doon naman, natutuwa ako doon sa nag-comment na town kids din sila. Tapos malapit na rin sila pumunta rito. For sure, makikita-kita rin tayo. Maliit lang naman ng Lakewood. Kita kids, and God bless sa journey ng lahat ng naghihintay na maging current.